Ipatawag ang manggagamot. Kamahalan, ayaw ninyong ipadalang sugo si Prinsipe. Kayo na lamang ba ang paroroon? Hindi ko pa... Pagbati para sa Prinsipe Danyang mula sa ika-4 na anak ng hari. Ika-4 na anak. Ang ika-4 na anak na si Yang Ying ay bumabati po sa inyo. Yang Ying? Nakatalaga kayo na mamuno sa estado. Si Prinsipe Ying naman ay may sakit. Kung inyong mamarapatin, ako na lang po ang ipadala niyong sugo saan. Kapuri-puri ang iyong nais, Ying Yang. Pagbati sa iyo, kamahalan. Simula pagkabata, sakitin na si Prinsipe Ying. Ang payo ng monghe sa dating emperador, huwag mo na siyang itala sa talaan ng angkan. Bagamat wala pa siyang titulo ng pagkaprinsipe, siya ay anak pa rin ng dating emperador. At ang bagay na ito ay tunay ngang paulit-ulit na binabanggit ng dating emperador sa akin. At kay Prinsipe Danyang, tama ba ako, kamahalan? Yang Ying, alam mo bang lubhang mapanganib ang maglakbay papuntang An? Nais mo ba talaga maging isang sugo? Opo, alam kong mapanganib ito. Subalit, kung ako po'y bibigyan niyo ng titulo sa pagka-prinsipe at gagantimpalaan ay hindi ako matatakot. Kahibangan! Kapatid ko, nais ko pong tumuloy. Kapatid ko rin ang kamahalan. At nais ko rin na makabalik na siya. Malutas lang natin itong problema. Hindi na mahalaga ang kasarian niya. Ang ika-4 na anak ay tapat sa bansa. Ako po ay taus-pusong humihiling sa kamahalan na ipagkaloob kay Yang Ying ang titulo ng pagka-prinsipe. Sumasasayon kami. Sangayon po ako. Yin Yang, sigurado ka na ba? Walang sisihan. Sige. Idinideklara ko na si Yang Ying ay tatawagin na bilang Prinsipe Li. Magtutungo siya saan bilang isang sugo upang iligtas ang kamahalan. Matuwid ang inyong naging pasya. Kamahalan. Ayos lang ako. Kamahalan, hangal ka na ba? Hindi ako hangal. Ngayong prinsipe na ako, wala nang halaga sa akin ang buwis ng 800 mamamayan. Basta't maibalik ko ng ligtas ang kamahalan, mas igagalang na ako kaysa sa aking kapatid. Hindi ko lang mapawawalang sala si Yuan Shu. Makakasama rin kita. Kapag nalaman nila na nagpapanggap ka bilang prinsipe, mamamatay ka. Hindi ako nagpapanggap. Anak rin ako ng aking ama. Alam mo, naging prinsesa ako ng napakahabang panahon. Ngunit 2 lamang ang aking naging utusan. Ngayong pinagkalooban ako ng titulo, agad nila akong binigyan ng 8 utusan. Maliban na matamasa ko ang marangyang buhay. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Kung hindi, mawawala ang tapang na pinaghirapan kong buuin sa aking sarili. Ang
totoo natatakot ako ngayon. Ngunit, ayokong maging isang prinsesa na hindi kilala at walang kapangyarihan dito sa ating kaharian. Ngunit kamahalan, 1,000 milyang layo ng andito. Ngayon ka lang malalayo sa kaharian. Ang emperador ng Ana, si Lisun, natalong nakatatanda niyang kapatid bago siya maluklok. Kamahalan. Kamahalan. Gising na. Huh? Paumanhin na aking kapatid. Hindi ko sinasadyang makatulog. Medyo inaantok lang ako. O siya, 4 na oras ka na nag-aaral. Oras na upang magpahinga. Ayos na po. Gising na ako. Turuan niya pa ako. Sige na, ituloy natin ang pag-aaral. Ganyan nga ang nararapat mong gawin. Tandaan mo, ikaw na ngayon, si Prinsipe Li mula sa Wu. Subalit, Xiaoyan, ang tungkol sa hinihiling ko sa'yo. Huwag ka mag-alala. Pinatawad na ni Danny ang si Ning Yuanshu at nag-utos na pabalikin na siya sa kabisera. Buhay si Ginoong Ning. Buhay pa siya. Lumabas ka na. Kami ito. Handa na ba ang pagkain? Oo, handa na. Kukunin ko lang. Sandali. Magdala ka ng tubig, maghuhugas ako. Tulungan na kita. Aba, tinapay na may palamang matamis na kuwewa. Mukhang masarap. Kumain lang kayo. Marunong kang magluto para sa isang puting maya. Ang tinapay na ito ay hugis kuneho at hindi mukhang maya. Tila nagkakamali ka. Tumigil ka na. Naaamoy ko kayo kahit 30 milya ang layo. Ang layo ay nasa 30 milya? Matalas ang iyong pang-amoy. Aso ka ba? Aso nga ang simbolo ng kapanganakan niya. Magta-30 taon na siya. Uminom ka ng gamot. Ang daldal mo. Oh. Hindi ka natatakot na baka may lason yan? Ngayon, hindi na. Maupo ka, saluhan mo kami. Lumalamig na ito. Salamat. Bakit itong tinapay kalasa ng pagkaing ginagawa ni Ginoong Niyo sa nayon? Talaga ba? Sa tingin mo? Sandali lang. Hmm? Ito ang kainin mo. Masarap yan. Itong sa'yo, Ginoo. Bagay yan sa'yo.
Maraming salamat. Oh, hindi ko pa alam kung ano nga ba ang iyong pangalan. Ako nga pala, si Renrie. Ang ibig sabihin ay mapalad. Magandang pangalan. Iwan Lu. Naalala mo ba, sa dati nating tirahan, may tuta na Ruhi yung pangalan? Ha? Minsan niya na akong nakagat. Talaga? Tapos na akong kumain. Maglalaban na ako sa bakuran. Amo, hindi mo ba natutunan kay Sisha na magsalita ng marahan? Ayan, tingnan mo, umalis tuloy siya. Ano bang alam mo? Sinusubukan ko lang siya. Sinusubukan? Isa siyang mananayaw. Kung hindi niya kayang tiisin ito, nangangahulugan lang na dati siyang mayabang. O kaya naman, bago lang siyang mananayaw. Bakit pakiramdam ko? Ginagawa mo to sa kanya dahil nakagat ka niya noon. Sa ibang babae naman, napakabait mo. Alam ko ang aking ginagawa. Kumain ka na lang. Ning Wanshu, totoo ngang buhay ka. Kailan ka pa nakabalik? Pinag-utos ng kamahalang hanapin ka. Ngayon lang. Ngayon ko lang nalamang buhay ka. Kaya nagtungo agad ako rito. Kamusta ka? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Ikaw, kumusta ka? Hindi ka pa naikasal? Ning Yuanzhao, kailan tayo bibili ng damit para sa akin? Sino siya? Siya ang dati kong kapitbahay. Ipapakilala kita. Siya ang pinsan ko mula sa aking bayan. Aalis na ako. Sige. Sadyang napakaganda ng kasuotan ng iyong dating kapitbahay. Sa tingin ko, siya'y maharlikang binibini. Nakita niya akong naririto. At marahil ipagkakalat niya na nakita niya akong narito sa iyong tahanan. Pinsan. Baka pag hinalaan ka nilang, may pinsan kang espiya. At yun ay hindi maganda. Tingnan mo nga naman. Wala kang ginawang tama, pati luto mo pangit. At yung utak mo puno ng kasamaan. Ano ba ang kailangan mo? Ilabas mo ako rito. Sa oras na ako'y makaalis, kahit kailan, hindi na kita gagambalain pa. Sige. Talaga? Pumapayag ako. Maraming salamat. Ito ang iniwan ng taong yun sa taberna. Inutos mong ibigay sa akin ito. Oo. Anong problema? Ito ay isang tableta nagmula sa mga pulang bantay. Ang may mga matataas na antas lamang ang maaaring gumamit nito. Ang taong ito ay hindi basta-basta. Kapag nakabalik siya ng buhay sa punong tanggapan, malapit na rin mabunyag ang ating mga binabalak. Ginoong Yue, tila nasa panganib ka ngayon. Tama ba, ha? Tatayo ka na lang ba't manonood? May balitang ang Liu Daotang ang naglabas ng impormasyon tungkol sa inyong bansa. Kailangan ko lang itong pag-alabin pa upang kumalat ang balitang ito sa buong Isa yung mundo. kalokohan! Tapat sa bansa ang Liu Daotang. Nagapi ang kamahalan dahil minalit niyang kalaban. Sabihin niyo mang hindi niya ito ginawa. Sa mata ng marami, kayo ang may gawa. Anong yung nais?
Sa patuloy na pag-inom ng panglunas na tabletang ito, mawawala ang kanyang lakas. Kung nais niya magbigay ulat sa tanggapan, tutungo siya sa iba't ibang sangay upang magpadala ng kalapati. Ang pinakamalapit sa kabisera ay ang Kayang at Yanji. Gagawa ako ng pagsalakay sa dalawang yon. Patay lahat ng pulang bantay sa Wu. Kailangan ko ng mga tauhan. Wala rito si Ginong Xiao. 6 lang kaya ko. Hindi yan sapat. Kahit 10. Tandaan mo ito. Para tayong nakakapit sa isang lubid. Kapag nakalabas ng buhay ang taong yun sa Wu, pareho tayong mamamatay. Amo! 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 Ano yun? Bumili ako nitong mga halamang gamot at may narinig ako. Wala na nga mga pulang bantay sa Wu. Pinaslang sila ng mga tao ni Zhaoji nung nakaraang gabi. Naubos silang lahat? Ilang taon na naging maayos ang panunungkulan ng mga pulang bantay. Tahimik silang magtrabaho noong ako pa ang nanunungkulan. Paano sila natalo ng ganong kadali ni Xiaoji? Maliban na lang kung may problema sila o may isang nakipagsabwatan sa tagalabas. Ang galing mo, Pinuno. Nahulaan mo agad. Narinig kong tinawag ni Ginoong Luang nakamaskara bilang Ginoong Yue. Sa tingin ko, isa siyang lilang kartero. Malinaw na ang lahat. Hindi maiiwasan ang sabwatan. Tulad ng naranasan ko kay Xiaoji. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yang si Renjui. Kung isa nga siyang mananayaw na nakatakas, hindi ba tila yata mapalad siya? Ngayon mo lang naisip? Ikaw nga ang may nais na manatili siya dito. Yun ay dahil naaawa ko sa kanya. Amo, subukan mo ulit siya. Para saan pa? Anong mapapala natin? Kinain mo pa ang tinapay niya. Paano na yan? Biro lang. Hindi mahalaga kung sino siya o kung ano pa siya. Wala na tayo sa Liu Daotang. Hindi natin to problema. Nagkataon lamang na iniligtas natin ang buhay niya. Ngunit, habang tinatago natin ang pagkamatay ni Xiaoxi, nanganganib ang ating mga kasama. Kaya bukas ng umaga, aalis na tayo. Opo. Uminom ka na ng gamot? Ngayon pa lang. Magpahinga ka na. Maaga pa tayo. Opo. Narinig mo ba? Tandaan mo ang sinabi mo. Bukas ng umaga, paglabas mo ng lungsod, wala na tayong ugnayan. Ajang, makakasamahan ko sila. Papasukin mo na. Pasok na. Ayaw mo talaga sumakay sa kabayo? Mas mabilis ka makakarating. Salamat pero hindi ako marunong sumakay. Ganun ba? Sige, mag-ingat ka na lang. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Ha? Hindi ako. Si Pinunong Ning ang nagligtas sa'yo. Kung hindi niya pinatay si Zhaoji, pareho tayong... Maraming salamat. Walang anuman. Kinain ko ang ginawa mong tinapay. Patas na tayo. Tayo na, Yuan. Opo. Kung nais mong mahulog sa bitag, pumaroon ka sa Kayang at Chanji. Patungo ron ngayon ang mga tauhan ni Zhaoji. Hindi ko maunawaan. Babalik ako sa Shangzhou. Tayo na. Cha! Cha!
si Pinunong Ning. Kapag hindi ka sumunod, babaliin ko ang mga buto mo. Ako mismo ang bumali sa lahat ng buto niya sa katawan. Panahin niyo! Huwag kayong titigil! Hilos na! Pinunong Ning, kumusta ang iyong lagay? Punong Ministro, naparito kayo. Dahil hindi ka nakumbinsi ni Jiaoji, ako na lang ang pumarito. Tayo'y magtsa. Halika. Tigil! Ang una. Mas maayos kapag di ka nagpapanggap. Makinig kayong lahat sa akin. Igalang niyo ang mga kaibigan ni Pinunong Ning. Dito. Punong Ministro, alam ko kung anong sadya ninyo. Ngunit hindi sapat ang kakayahan ko upang gampanan ang tungkuling ito. Kung sa tingin mo, mahina ka na. Ano pa ako? Isang buhay na bangkay? Uminom ka. Sa tingin ninyo, ano kaya ang iniisip ng mga taga-Liu Daotang patungkol sa isang magaling na espiya? Magmatsyag, pumatay, at manuhol ng mga taksil. Ang iyong mga nabanggit ay kayang ipagawa ng gobernador sa iba. Ngunit bakit naglaan ng tulong pinansyal ang hukuman ng imperyo para sa Liu Daotang? Hindi nalalayo sa husay ninyo ang husay niya sa labanan. Ngunit ang talino niya ay hindi niyong papantayan. Sa 1,000 kasapi ng Liu Daotang, siya lang ang nakakaalam ng tunay na layunin ng isang espiya, hindi pagpatay o pagnanakaw, kundi pagkuha at paggamit ng tamang impormasyon na makatutulong sa Estado. Subalit, matapos umalis ni Pinunong Ning, si Jiaoji ay walang ginawa at pinabayaan ang daan ng impyerno. Kaya mali ang nakuhang impormasyon ng kamahalan bago siya magtungo sa digmaan. Sa anong dahilan? Dahil ang mga pulang bantay mula saan ay hindi dapat minaliit. Nagbigay rin sila ng maling impormasyon. Ang impormasyong walang matibay na basihan ay walang saysay. Patay na ang kanang kamay ni Jiaoji at wala akong ginawa. Dahil sa mga mata ko, hindi siya mayahambing sa kahit isang hibla ng buhok ni Pinunong Ning. Nakakataba ng puso. Ang totoo, hindi kita pinupuri. Nabihag ang ating kamahalan dahil naging pabaya ang Liu Daotang. Hindi na ako magkakaila.
Labis kong hinahangaan ang iyong husay at galing. Ngunit ayaw mo pa rin paglingkuran ako. Kaya wala akong magawa, kundi hayaan si Chowchi na idiin ka. Sinasabi niyo ito upang magpakita ng kabaitan, tama ba? Ngunit, sawa na ako sa alitang nangyayari sa hukuman. Isa pa, humina ng husto ang katawan ko sa pagkakakulong. Imposibleng magawa akong misyong ito. Subalit, nakita ko ang husay ng aking pinsan kanina. Kaya niyo akong takutin gamit ang buhay ng mga kasama ko rito. Ngunit sinisiguro ko, bago bumagsak ang ulo nila sa lupa, kaya ko kayong dalhin sa paraiso, punong ministro. Talaga ba? Naniniwala ako. Alam kong hindi ka basta matitinag sa anumang banta. Ngunit Pinunong Ning, paano kung nakataya rito ang buhay ni Prinsesa Yang? Pumayag at tagaan na tubusin natin ang kamahalan. At dapat may kasamang Prinsipeng Sugo, abala sa palasyo, si Prinsipe Danyang at may sakit si Prinsipe Ying. Kaya si Prinsesa Ying ang nagboluntaryo maging sugo. Sa oras na ito, nakalabas na siya sa tarangkahan ng buho. Sa ilang sandali, dadaan ang karawahe niya malapit dito. Ipagtatapat ko sa'yo, wala akong pakialam kung maibabalik mo pa ba ang kamahalan o hindi. Ang nais ko lang ay ligtas mong madala ang prinsesa sa kanya at hingin sa kanyang ipasa ang trono sa batang dinadala ng reyna at ako muna ang gawing pinuno. Pinunong Ning, kung tatanggihan mo pa rin ang inaalok ko, ngayon din ipapapatay ko ang prinsesa! Alam mo, wala akong pakialam kung sino mang maupo sa trono. Ngunit hindi ako makapapayag na hamunin ng sino man ang aking kapangyarihang kontrolin at pamunuan ng buo. Ang karawahe ng prinsesa ay nasa kanlurang bahagi na ng lungsod. Sa oras na itira nila ang pana, hudyat na ito upang sindihan nila ang pampasabog. Pinunong Ning, alam mo naman na hindi mahaba ang pasensya ko sa mga ganito. Sampu. Siyam. 8. 7. 6. 16 na taon lang siya. May mali ba siyang nagawa? Hindi ka man lang natinag sa nangyari. Ang impormasyong walang matibay na basihan ay walang saysay. Kasasabi niyo lang yan. Kung basta na lang ako maniniwala sa pagbabantang tinuran ninyo, tila hindi ako nag-iisip ng tama. Magkagayon man, naniniwala pa rin ako na kaya niyo siyang ipapatay. Ngunit palalabasin ninyo, ito ay kagustuhan ni Prinsipe Danyang para sa kapakinabangan ninyo. Tama ako, hindi ba? Kamahalan, huwag kayong matakot. May nahulog lang ng mga bato mula sa kabundukan. Mahusay. Nahulaan mo. Hindi ko na sana pinili si Xiaoqi upang mamuno sa Liu Daotang. Sige.
Hindi na kita pagbabantaan, ngunit makikiusap ako. Bilang isang mamamayan ng Wu, nakikiusap akong samahan mo ang prinsesa at ang dala niyang tael ng ginto patungong An upang mailigtas ang kamahalan. Kahit ang tingin ng karamihan sa akin ay isang taksil na opisyal, hindi ko kayang makita ang kasawian ng aking kababayan. Pinunong Ning, para sa kapakanan ng mamamayan ng Wu, tanggapin mo ang aking kahilingan. Mahalaga ang mamamayan. Ngunit sa lagay ko hindi ko ito magagawa. Alam mo ba na ang mga kasapi ng daan ng langit ay dinala rin sa kabisera ng An? At doon namatay silang lahat. Ito ba'y sina Chiming? Nang muling buksan ang hilagang kanlurang ruta ng mga kalapati, nakatanggap kami ng mensahe mula sa An. Ang mga nabihag na kasapi nito ay namatay na ngang lahat. Dala ng matinding pinsala. Sa kasamaang banat, hindi sila may tuturing na mga bayani. Ibibilang silang mga taksil. May ilang pulyetong natagpuan sa Jiangzhou kung saan sumuko ang hukbo. Basahin mo. Nakasaad dyan, nagtaksil ang Liu Daotang at ang hari ay napahamak. Ang mga ito ay ipinadala sa hukuman sa tulong ng mga mandirigma. Ito'y umaakusa sa mga tagadaan ng langit na sila'y umabuso at nakipagsabwatan saan, kaya nabitag ang kamahalan. Maaaring mapunit mo yan, ngunit hindi mo mapipigil ang bibig ng mga tao. Ang talo ng pinuno ay pilit iiwas sa kanyang tungkulin. Ang natirang kasapi ng daan ng langit ang siyang madidiin at masisisi rito. Ning Yuanxiao, bilang dating pinuno ng Liu Daotang, wala kang ang nararamdamang sakit sa nakaraan mong kabiguan. Ngunit maaari mo pang makita ang kasamahan mo na tumulong sa iyong magtagumpay sa digmaan, na tuyain at yurakan ang daan hanggang kamatayan! Ayoko yung mangyari. Isa na lang ang paraan. Tutungo ako sa upang iligtas ang kamahalan. Patutunayan ko sa buong mundo kung gaano katapat ang mga nasawi kong kasamahan. Madaling makipag-usap sa mga matatalino. Pupunta ka o tatanggi ka? Kailangan ko ng tulong upang maisagawa ito. Sige. Narito ang utos ng hukuman. Simula ngayon, ikaw na ang pinuno ng kaliwang bantay ng Liu Daotang. Ito ang sagisag na hiyas na bigay ng hari. Gamitin mo ito hanggat nais mo. Ang tagumpay mo ay may gantimpala, ngunit kaparusahan pag ika'y nabigo.
Hindi ko kailangan ng gantimpala. Ipangako mo lang na pag nagtagumpay ako, papayag kang ilibing ang mga kasamahan ko sa dambana ng mga martir. Siguruhin mong kaligtasan ng prinsesa at pababayaan mo ako. Pangako. Tulad ng tubig na natakot, ito'y hindi na mababago. Pagbati punong ministro! Pagbati sa pinulong ning! Magsitayo kayo. Mukhang ang pagbalik mo sa iyong posisyon ay lubhang inaasahan na ng lahat. Nasaan si Jiaoji? Ang pinunong Chaoji ay nagtungo sa kabisera upang tugisin ang ibang pulang bantay. Pinunong Ning, ikaw na ang namumuno sa Liu Daotang. Bahala ka na kay Jiaoji. Huwag mong alalahanin ang opinyon ko. Marami pong salamat. Bukod sa mga bantay, ng daan ng langit, ilang tao ang nais mong isama? Kalidad kaysa dami. 4 ay sapat na. 4? Oo. Yuan Lu, nais mo bang sumama? Upang makita ang disyertong hindi mo pa nakikita. Opo, sige. Sandali lang. Ikaw, bata. Nasa tamang edad ka na ba? Mukhang hindi pa sapat ang iyong angking husay sa pakikipaglaban. Yuan Lu, ang kahoy na saranggola. Ipakita mo sa kanya. Sige. Mula siya sa pamilya ng Mo at ang pinakamahusay sa daan ng aswang. Sino pa ang iba? Punong ministro, hinahamon ko sila sa laban sa paraang gusto nila. Talaga ba? Pangahas ka, binata. Sige. Walong degramang hanay. Tama kayo. Si Sun lang ay mahusay sa depensa. Mahusay. Sino pa ang dalawa? Isa sa kanila ay nasa bilangguan. Oras na. Hindi pa ako naging ganito kaganda. Maraming
ko alam na ako'y may ikaganda pa. Ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Pagandahin ang kababaihan sa mundo. Ito ang aking panghabang buhay na hangarin. Lucisan! Makakalaya ka na! Paano ako mabubuhay nang wala kayo? Ayaw ko rin kayong iwan. Ano ba? Mahirap din ito para sa akin. Paalam sa inyo. Halika rito! Paalam. Paalam. Pakitaan mo kami ng mahika. Sa ngalan ng kagandahan, hadlangan man ako ng mundo, magpapatuloy ako. Nais mo bang gawin ang isang mapanganib na misyon? Kung papayag ka, mapapawalang sala ka sa iyong kasong pagdukot sa anak Kung mo. ibang tao ang humiling, hindi ko gagawin. Ngunit kung ikaw, payag ako. Sabihin mo, anong misyon ito? Sasamahan natin ang isang dalaga. Dalaga? Dalagang pino. Dalagang pino? Ang prinsesang ito'y nasa malayong paglalakbay. Kung ganon, prinsesa? Payag na ako. Sandali lang. Hintayin mo ako! Pinunong San! Pinatatawag kayo ng kamahalan! Pagbati, kamahalan. Tamang-tama ang iyong pagdating, tumayo ka. Ang kabangyaman ay halos nauubos na dahil pinantubos sa kamahalan. Nais kong ipagbili ang ilang sikat na obra mula sa aking koleksyon. Subalit nalilito ako, hindi ko malaman kung alin ba sa dalawang ito ang totoong likha ni Ginoong Wu. Ang isa pong ito. Ito ay mukhang totoo, ngunit hindi. Tila ginaya lang ito ng alagad ni Ginoong Bu. Alin dito ang totoo at alin ang hindi? Paumanhin po. Si Chan Xiao, dating kasapi ng Daan ng Langit. Dahil sa angking husay niya, nilipat siya bilang bantay ng imperyo. Kamahalan, ito po ay naiiba rito. Mahusay ka. Nagmula ka nga sa kanilang pamilya. Kundi lang dahil sa punong ministro, ayokong payagang umalis ka. Kamahalan. Pinunong siya, sa'yo nagtitiwala ang hari.
Kaya bago siya umalis, inutos niya, bantayan mo ang kamahalan. Ngayon, siya'y nasa panganib. Handa ka bang bumalik sa bulwagan upang samahan si Pinunong Ning patungo saan at iligtas ang kamahalan? Ito ang nais ko. Hindi ako mabibigo. Ngayong kumpleto na kayo, kailangan nyo nang makaalis agad. Opo, aalis kami bukas ng umaga. Ngunit sa aming pag-alis, bantayan niyo ang kilos ni Prinsipe Danyang. Kapag nakialam siya, tiyak mapapahama kami. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko makakaya ko. Ngunit tiyak na makikialam siya dahil may kinalaman ito sa trono. Kaya mag-ingat kayo at maging alerto sa bawat oras. Opo. Hindi ko na kayo may hahatid sa inyong pag-alis. Naway, makabalik kayong lahat ng ligtas. Salamat. Makakaasa kayo. Siya nga pala. Isasama mo rin ba ang maganda mong pinsan sa gagawin niyong misyon? Hindi pa. Sige. Matagal na kitang kilala. Bakit hindi ko alam na may pinsan ka? Marami ka pang hindi alam. Hindi ba kayo nag-aalala na magbago ang isip niya? Kung kukunin niya ang ginto at dadakpin ng prinsesa, makakabuo siya ng hukbo at tauhan at magiging makapangyarihan. Kaya sa tingin ko, bakit hindi na lang natin gawing bihag ang pinsan niya? Ang pinsan niyang mas malupit pa kaysa kay Zhao-Ji. Hindi mo siya kaya. Huwag kang mag-alala. Yung nangyari sa gubat, kung saan ininom ni Ning Yuanzhao ang tasang may tsa, nakita mo yon, tama? Yung tsa po ba ay... Mula pa ito sa nakaraang dinastiya. Ang lasong 10 araw. Ang mga umaalis na sugo ay kinokontrol ng lasong ito. Kailangan niyang inumin ito tuwing ika-10 araw, kung hindi. Nagpadala na ako ng mga taong maghahanda ng panlunas. Baka sakaling isipin niyang tumakas. Ngunit matalino si Ning Yuanzhao. Alam niya kung paano ako mapapanatag. Kaya naman, binigyan ko siya ng sagisag ng hiyas upang mapanatag din siya. Mula sa daan ng impyerno, Ning Yuanzhao. Mula sa daan ng langit, Shen Zhao. Mula sa daang Asura, Yu Zizan. Mula sa daan ng aswang, Guan Lu! Mula sa sangay ng mga mortal, Xin Lang.